So, sa unang bahagi, ang eleksyon sa 2025, ang iboboto ng mga botante ng BARM sa darating na 2025 elections ay hindi lang mga opisyales ng BARM Parliament, kundi patuloy pa ring iboboto ng mga BARM voters ang ibang posisyon sa national at sa local level, gaya ng senador, congressman or congresswoman na kasama ang party list, mga gobernador, mayor at mga bise, board member sa probinsya at mga konsehal sa munisipyo. So, just to summarize, ang mga ihahalal sa 2025 ay mga miyembro ng BARM Parliament, national officials, at local government officials. So, sa BARM Parliament, tatlong klase ang pagbobotohan, no? Party representatives, parliamentary district representatives, at ito naman ay hindi pa kasama sa balota sa 2025, sectoral representatives. Sige. So, siguro itinatanong po natin sa lahat ng posisyon na nabanggit ko kanina, nasaan ang chief minister doon? So, ang sagot po ay wala po siya doon. Sa isang parliamentary form of government, hindi direktang ibinuboto ng mga mamamayan o botante ang punong ministro or chief minister. Bagkus, ang chief minister ay pinipili ng mga members of the parliament mula sa kanilang hanay. At dahil sila ang may kapangyarihang pumili sa chief minister, sila din ang may kapangyarihan na magtanggal sa kanya sa pamamagitan ng vote of no confidence. Ito ay dahil sa parliamentary system, ang kapangyarihang lehislatibo or legislative power at ang kapangyarihang ehekutibo ay iisa or magkasanib. Sige. So, ito yung probisyon ng Bangsamoro Organic Law patungkol sa binabanggit ko na eleksyon ng Chief Minister by voting ng members of the Parliament. So, ang sabi sa Section 2 ng Article 7 ng Bangsamoro Organic Law, the powers of government shall be vested in the Parliament, which shall exercise those powers and functions expressly granted to it in this organic law, or yung mga sinabi ng organic law na nasa kapangyarihan ng BARM Parliament, and those necessary for or incidental to the proper governance and development of the Bangsamoro region. Iba pang mga functions na kailangan or incidental dun sa tamang paggogobyerno at pagpapaunlad sa BARM. Sa second paragraph ng Section 2, sinabi na ang Bangsamoro Parliament din ang magsiset ng mga pulisiya at magsasabatas on mga matters or issues within its authority, and eto na nga po, elect a chief minister who shall exercise executive authority on its behalf. So, ibig sabihin, ang executive authority ay talagang nakalagak sa parliament, pero authorized or may authority ang chief minister na i-exercise itong power na ito ng executive power authority on behalf of the parliament. So, punta tayo sa BARM elective positions, no? Anong posisyon sa BARM government ang pagbobotohan? Sino iboboto? Paano ito mag-appear sa balota? So, marahil po, alam na nating lahat na ang parliament sa BARM ay composed of 80 or 80 na mga MPs or members. May 80 seats or 80 pwesto sa parliament. At ito ay binubuo ng tatlong klase ng representatives. Unang klase ay yung mga representatives galing sa political parties at sila ay bumubuo ng 50% of the 80 or 40 seats.
Ang sunod naman ay yung mga representatives from the parliamentary districts na composed of 32 na distrito. At ito po, ang sumasakop na batas dito ay yung Parliamentary Districts Law or ang BAA number 58. Ang pangatlo naman na klase ng representative sa Barm Parliament ay ang sectoral representative. Ito naman ay composed ng 8 na pwesto, no? Itong mga pwestong ito ay reserbado para sa iba't ibang sektor. 6 na sektor ang humahawak ng mga pwestong ito. So, isa pang tingin doon sa komposisyon ng Barm Parliament ayon sa Bangsamoro Organic Law Article 7, the Parliament shall be composed of 80 members unless otherwise increased by the Congress of the Philippines. So, ang may kapangyarihan lamang na magdagdag ng pwesto sa Barm Parliament ay ang ating lehislatura sa national level or ang Philippine Congress. And again, ito po yung composition ng Barm Parliament in terms of yung classification ng seats, no? So, yung green dito, ito na yung party representatives na 40. Yung orange, yung district representatives, at yung pink, yung mga reserbadong pwesto para sa sectoral representatives. So, ano naman ang kwalifikasyon para maging MP? Sinasabi sa Bangsamoro Organic Law na kailangan lamang ang isang MP or representative bago maupo sa parliament ay Filipino citizen, at least di bababa sa 25 years ang edad, marunong bumasa at sumulat, at rehistradong botante ng BARM. At kung ikaw ay party representative, dapat miyembro ka ng political party. Kung ikaw naman ay representante ng district, dapat rehistrado ka sa distrito at residente ka na ng distrito na yun ang di bababa sa 1 taon bago ang eleksyon. And then sa sectoral representative, meron tayong 2 sektor na merong additional na qualification. So, sa non-Moro indigenous people at sa youth. So, sa indigenous people, dapat ikaw ay miyembro ng tribo na gusto mong represent sa dugo or consanguinity. At kilala kang pinuno sa lugar at residente ng komunidad ng hindi bababa sa 1 taon. Sa atin namang sektor ng kabataan, para maging representative, mas mababa yung age requirement, no? At least 18 years old sa araw ng eleksyon, pero hindi dapat lumampas sa 30 years old sa araw din ng eleksyon.